Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. O kayong mananampalataya, huwag ninyong kunin bilang tagapayo, tagapangalaga, tagatangkilik o kaibigan ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya, sapagkat sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain. Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap ng sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama. Katiyakan, aming ginawa na malinaw sa inyo ang aya kung kayo ay nakakaunawa. Quran chapter 3, ang aya ay 118. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at Sister Donabel Gari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po. At sa muli po, kami ay inyong samahan sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot ng mga katanungan na ibinigay po sa amin. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Kasama ko po sa hapong ito bilang ating tagabasa ang ating Hafiz, isa pong tao na naka-memorize, nakasaulo po ng buong Quran from cover to cover, Sheikh Morris Kabugatan. Yan po ay isang magandang bagay po, no, sa kapahayagan ng Allah, ang Quran, sapagkat ito ay naipreserve o maipreserve sa mahaba hanggat may tao pa, hanggat may Muslim pa, no? Hanggang may Muslim pa, ang Quran ay naipreserve po siya, sapagkat ito ay hindi lamang sa ulado ng isang Muslim, kundi ng maraming Muslim. At yan nga, dala natin ang isa sa kanila na nakasaulo ng buong Quran. Unlike po sa ibang pananampalataya na kung saan ang batayan ng kanilang relihiyon ay ang Biblia, abay wala po ni isa sa mga kababayan natin mga Kristiyano ang nakamemorize ng buong Biblia from cover to cover. So kapag mawala po ang lahat ng Biblia na nakasulat po sa papel, hindi na po maibabalik ang kanyang orihinal na kapahayagan, sapagkat hindi nga ito memoryado. Unlike po sa Quran, mawala man ang lahat ng Quran na nakasulat sa papel, hindi pa rin mawawala ang kapahayagan ng dakilang tagapaglikha na siyang batayan ng ating kaligtasan, sapagkat memoryado ito ng marami sa mga Muslim. Ang tawag sa kanila ay Hafiz. Okay po. So bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging ang branch po ng ating tanggapan, ito naman ay matatagpuan sa Notre Dame Avenue. Dito po yan sa Cotabato City. Bukas din po yan, 9 to 5 p.m. Monday to Friday. At amin pong inaanyayahan yung ating mga kababayang mga Kristiyano na pumunta po sa ating mga tanggapan, saliksikin niyo po ang Islam, upang sa ganun kayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa relihiyong Islam. Hindi po yung napapakinggan lamang natin sa mga balita, no, sa mga chismis na wala naman siyang tunay o batayan.
dapat po ng Islam ay matutunan natin sa mga Islamikong tanggapan. At sa mga patuloy po na sumusubaybay sa ating palatuntunan, ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search or i-type po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. At of course, paki-like na rin po yung ating Facebook page, no? Fan page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez, capital letter po. At sa mga nais pong maging bahagi ng ating palatuntunan, kayo po ay maaring magpadala ng inyong mga katanungan sa ating hotline 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652, 0915-50-63652. Binabati ko po si Brother Omar Banaag at si Brother Abdullah Gayak po ng Kutawato Hardware. Kung kayo po ay merong pangailangan sa construction, mga materials po para sa construction, diyan na po kayo pumunta sa hardware ng ating kapatid na si Abdullah Gayak. Yan po ay nasa Mabini Street dito po sa Cotabato City. At assalamualaikum na rin po kay Brother Ibrahim Mendez ng Kuwait po. Okay? Yun po ang ating mga pasimula ng ating palantunan. Tayo po ay magsisimula na, no? Unang katanungan, Sheikh. Galing po kay Texter 0915-699-4477. Salam po, Sir Khalid. Bro Khalid, mas maganda yun, Sheikh, no? Sir na ngayon, mas maganda ang bro kaysa Sir. Hindi tayo sanay doon. Mas sanay tayo na tawaging brother. Kasi nga, kapatid nila tayo. Ang tanong ko po, ano ang ibig sabihin ng Jerusalem? Sa Muslim po ba nabibilang ang Jerusalem? Pakisalam po ang mga taga-Bagwa from Nailin. Okay, Sheikh, ang kanyang katanungan daw ay ano daw po ba ang ibig sabihin ng Jerusalem? Kapag titignan niyo po yan, yung Jerusalem, sa Hebreo, that is Jerusalem, na ibig sabihin yan ay City of Peace. No, Sheikh, no? City of Peace. Yan. Sa Arabic, yan ay Darussalam, na ibig sabihin ay lugar ng kapayapaan, di ba? Pero ang tunay na Darussalam naman yung yung Makkah, Ako mismo ang makapagbigay patunay niyan kasi, Sheikh, nung ako ay napunta doon sa Makkah, sa loob lamang ng 24 oras, 24 hours, 7 days a week, 365 days sa loob ng isang taon, ang mga tao doon, milyon ang kanilang bilang, ngunit walang ibang ginagawa kundi magdasal ng magdasal. Tunay na ang kapayapaan ay mapapasa iyo kapag andoon ka dahil wala kang ibang gagawin doon kundi concentrate ka sa pagdarasal, Sheikh. No? Mantakin mo, nung napunta ko doon, Sheikh, mga more or less 4 to 6 million katawang andoon sa Makkah. Ngunit wala akong narinig sa mga balita doon, Sheikh, na merong binaril. O di kayo merong isang pawn shop na or tindahan na niransak, hinold up, no? Walang ganung balita doon sa Makkah, Sheikh, no? Nakapagtataka. Talagang mapayapa nga ang lugar na ito sa kabila ng milyon-milyon ang taong nandoon. Kumpara mo sa lugar natin, Sheikh, dito sa Cotabato City. Hindi nga tayo umabot dito ng 200,000 ang bilang, population, no? Nasa mahigit 100,000 lamang tayo dito sa Cotabato City, kung hindi po ako nagkakamali. Ngunit araw-araw, naku po, may marinig ka sa balita, Sheikh, may binaril, no? May hinold up, no? May ginahasa. Hindi lang mga bata ngayon ang ginahasa, pati mga matatanda pa, naku, wala ng patawad, Sheikh, no?
Oo, pati yung mga mukhang babae pero lalaki naman ginagasa rin. Wala nang patawad. Talagang diyan mo ma ah, madidistinguish kung ano yung tunay na city of peace. Lugar ng kapayapaan. Kasi doon, milyon ang mga taong nandoon. Minsan nga, naglalakad ako doon, Sheikh, wala ka man lang, may nahulog na mga pera sa tabi-tabi ng daan, wala man lang ni isang magtangka dito na magpulot, no? Oo, pupulutin siya, wala no? Sa atin dito, naku po. Hindi pa nga nahulog ang pera mo, akmang mahuhulog pa lang, naku, i-snatch na sa'yo. Doon, naku po. Talagang tunay na mapayapa ang lugar na ito. Kaya kapag ang pag-usapan natin ay City of Peace, tunay na City of Peace, Jerusalem, walang iba kundi yung Makkah po yan. Yung tinutukoy niyo po na Jerusalem, na kung saan ang katanungan niyo, Sheikh, ay ito daw ba ay nabibilang sa mga Muslim? Yung Jerusalem yata, yung sa Israel, ang tinutukoy niya. Tinatanong niya kung ito ba ay nabibilang sa mga Muslim. Historically speaking po, ang sagot ko po ay oo. In fact, ito nga ay pagmamay-ari ng mga Muslim. Ang Jerusalem. Sa Arabic yan, Sheikh, kung hindi ako nagkakamali, yan yung Ilya eh. No? Ilya. 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 Ito po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Muslim sapagkat sa panahon po ng pangalawang kalip ng Islam na si Omar bin Al-Khattab, ito po ay isinuko formally sa kanya. Yan po ay mababasa natin sa The History of Islam. Ito po ay volume 1 at ang pahina po ay 354 hanggang 356 po yan. At hindi lang sa libro ng mga Muslim, Sheikh, pati rin sa ibang mga librong pangkasaysayan na akda ng mga Kristiyano, ay mababasa mo doon na ito ngang Ilya ay isinuko ng mga Kristiyano, mga namamahala doon, pati ng mga Hudyo, sa kay Omar bin Al-Khattab. Kapag kabasahin niyo po, no? Sabi nga dito, Sheikh, meron pa nga silang meron pa nga silang tinatawag na peace document. Isang document na pinirmahan ito ng ating kalipa, pati ng mga kasama niyang mga Muslim noon, na sumakop sa lugar na yan. Basahin ko ang laman nito, Sheikh, no? Ganito po ang nakasabi. The chief of believers sojourned for a long while at Jabia, where some of the nobles of the city proceeded to see him, and the treaty was drawn up there, which is as follows. Ito na yung kasunduan nila, treaty nila. This is the peace document which the chief of the Muslims has written for the people of Ilya. Ito na yung Jerusalem. Peace is given to one and all in Ilya. Peace of life and property, and peace to their church, cross, sick, healthy, and to the followers of all religions. Tingnan mo, Sheikh, yung kapayapaan binibigay pa doon sa mga mga taong may sakit, no? Pati sa simbahan, pati doon sa mga malulusog na mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon. Sabi niya, dugtong, nobody is allowed to reside in their churches, nor will they be demolished, nor are their boundaries be damaged, nor their cross be desecrated, nor their religion to be defiled. Maliwanag na sa kasunduan 6, sinabi dito na wala daw sinuman ang pinapahintulutan na tumira doon sa mga simbahan o di kaya ay sirain
yung kanilang simbahan, o di kaya ang mga boundaries, mga hangganan, o di kaya ay yung kanilang mga cross, no, ay sisirain ito, or ang kanilang relihiyon. Pinagbabawal pala sa document na ito. Moreover, Jews will not be allowed to live with them in Ilya. Hindi daw pwede ang mga Yehudyo, no, na tumira doon sa Ilya. The people of Ilya are duty bound to pay the jizya and turn out the Greeks and Romans. Yan. Kailangan nila magbayad ng jizya, yung tax ito. Jizya, yung tax. And those among the Greeks and Romans who will leave the city, yung mga Griego daw at sa mga Romanong aalis sa syudad, their life, ang kanilang buhay, their property, ang kanilang ari-arian, will be provided perfect safety until they reach a place of safety. Yan. Talagang sila, no, secured na secured sila pag alis sila Sheikh. If a Roman prefers to live in Ilya, he is bound to give the jizya like the rest of the citizens. Bayad pala ng jizya talaga. If an Ilyan intends to go with the Romans, he will enjoy complete peace until he reaches a protected place. Whatever this treaty contains is to be fulfilled by Allah, the caliphs of Islam, and the entire Muslim community, provided the Ilyans pay the jizya. Yung pagbabayad nila ng jizya, tax, yun na isang patunay na ang Jerusalem ay nasa kamay ng mga Muslim. So, noong sinakop ito sa panahon ni Umar bin Al-Khattab, personal itong isinuko sa kanya, pumunta siya doon, no, Sheikh? Pumunta siya doon, at pinirmahan ang kasunduan, at yun nga, itinayo pa doon yung masjid. Kaya nga, meron diyang yung Omar Mosque, no? Diyan. Siya pa nga mismo, Sheikh, ang naglinis nung isang yung Dome of the Rock, yung bato dyan, na kung saan ginawang basurahan, siya pa mismo ang personal na naglinis nito. Kamay niya, ha? So, yun po ang aming kasagutan. At maging sa Quran pala, Sheikh, sa Quran natin, sinasabi dyan na itong Ilya ay papasukin ito, no? Kukub-kubin ito. Ganito po ang sinasabi Suratul Isra. Ang talata po ay 7. Ganito po yan. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Kung kayo ay gumawa ng mabuti, kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong sarili. At kung kayo ay gumawa ng masama, inyong ginawa ito laban sa inyong sarili. At kung ang panghuling sandali, ang tinutukoy kasi dito, Sheikh, yung mga Yehudi, no, ng inyong katiwalian ay mangyari, ay ibabaling namin laban sa inyo ang aming mga alipin, upang hamakin kayo at parusahan kayo hanggang sa kahirapan. Karukhaan ay mabanaag sa inyong mukha. At sila, ito na, ay magsisipasok sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem. Mga alipin daw niya, magsisipasok sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem. Ito na ngayon sa panahon sa panahon ni Caliph Omar. Pinasok nila Abu Ubaida, no? Isa sa mga commander na pumasok doon kasama si Khalid bin Walid. At ito'y napasakamay nga nila. Alam mo, Sheikh, maging sa Biblia ng ating mga kababayan mga Kristiyano, abay hinula nga ni Kristo sa kanyang kapanahunan na itong kaharian, itong Jerusalem na ito ay aalisin sa mga Hudyo at ibibigay sa ibang bayan o bansa. Hinula ni Kristo yan. Tingnan niyo po.
Sa Mateo 21, ang talata po ay 43, ganito ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Kristo ang nasabi siya, aalisin sa inyo ang kaharian. No, di ba? Aalisin sa kanila siya. At ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sa ibang talata po, sa ibang version po ng Biblia, kaharian daw ng Diyos. Ngayon, ibibigay daw sa ibang bansa na nagkakabunga. Inalis sa kanila, ibinigay sa iba. Ibig sabihin, hindi na sila nagmamayari. Hindi na mga Yahudi ang nagmamayari sa Jerusalem, di ba? Kaya man lang bumalik itong State of Jerusalem or State of Israel nung inilunsad yung movement ng tawag ay Zionism, na kung saan ay pilit na pinapabalik doon sa bansang Israel ang mga nagkalat na mga Hudyo sa iba't ibang bansa. Kasi meron kasing mga Yahudi Sheikh na napunta sa Europe, napunta sa Amerika, napunta sa, iba pumunta pa nga ng Madina no? Nanirahan doon kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung Bani Nadir, ano pa yun? Bani Kainuka, at yung Quraiza. Tama ba siya? Tatlong mga clan ng mga Hudyo na nirahan sa Madina. Nagkalat yan sila sa iba't ibang panig ng daigdig. Umalis yan sila sa Jerusalem, sa Israel, kasi nga sinakop sila ng iba't ibang mga mandirigma o conqueror noon. No? At lalo na sa panahon ng Khalid, no? Umar bin al-Khattab, sila ay nagkaroon ng exodus. Ngayon, pinapabalik. At noong 1940s, hindi ako nagkakamali, i-declare ang State of Israel. Kinuha yung bahagi na pagmamayari ng Egypt, pagmamayari na yung mga neighboring Arabs doon, no? Lebanon ata kasama rin, Jordan. Tapos yung mga teritoryong nakubkub nila, inangkin nila at sinabing kanila, i-declare ang Israel State sa tulong ng dalawang superpower na bansa na alam nila kung anong mga bansa ito. So illegal ang pagkubkub nito. Wala na, kinuha na sa kanila Sabi ni Kristo, kukunin sa kanila yun ibigay sa iba Ngayon, pilit nilang kinuha uli ang isang bagay na hindi na sa kanila. Yun po yun ang aming kasagutan. Mula po kay Texter 0999-9431-409. Ito ay isang reaction check reply ito ng Iglesia ni Cristo, yung si Richard Reblora, yung nagtanong sa atin ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya ganito, good evening po Bro Khalid. Good afternoon pa. Salamat po at naliwanagan na naman po ako sa mali kong pananaw. Pasalamat siya. Yung Iglesia ni Cristo na nagtanong sa atin, naliwanagan daw siya sa kanyang maling pananaw. May karugtong pa. Ask ko po, paano po mag-donate sa inyo, if ever? Napaka, nito siya, napaka kakaiba, no? Kasi Kristiyano siya, tapos magdo-donate sa atin. Ang suggest ko po, huwag ka na magdo-donate sa akin, kapatid. Dahil kabayan pala. Dahil nakakahiya sa ating side sheikh na isa pang Kristiyano magdo-donate sa atin, no, para sa ating programa palatuntunan. Dapat yung ating mga kapatid na mga Muslim ang magbibigay para sa ating programa. Hindi yung Kristiyano pa magbibigay para sa ating palatuntunan. Kaya po, wag na po, no? Hindi na po inshallah, yung i-donate mo is gamitin mo na lang sa pagsasaliksik mo sa totoong pananampalataya, no? sa itong Islam. Gamitin mo ito sa pagsasaliksik mo, inshallah ikay gagabayan ng dakilang tagapaglikha at eventually matanggap mo ito. At dapat talaga Sheikh na ang isang katulad niya, alam na niya na mali ang kanyang paniniwala, alam na niya na mali ang kanyang pananaw, dapat iiwan mo na ito at yakapin mo ang tunay na pananampalataya. Paniwalaan mo ang nag-iisang Diyos na si Allah, sambahin mo siya at paniwalaan mo ang kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam
At pagkatapos nito, ang mga kasalanan mo ay buburahin ng dakilang tagapaglikha. Ganun dapat ang gagawin mo, kapatid. Tingnan po sa chapter 5, ang aya po ay 65, ganito ang sinasabi, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم في جنات النعيم. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at umiwas sa kasamaan, katotohanan aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan sa makatuwid ang paraiso. Kapag siya bilang isang Kristiyano ay maniniwala, sasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah, at paniniwalaan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa makatuwid siya ay yayakapin niya ang Islam. Sabi ng Allah, ang kanyang mga kasalanan ay buburahin. Buburahin ang mga kasalanan mo, kabayang Richard. At pagkatapos na buburahin, sabi niya, papasukin kanya sa halamanan ng kaligayahan. Yan ang ating after. Lahat tayo na mga nagsasaliksik ng tunay na relihiyon, ang ating layunin ay ang makapasok sa halamanan ng kaligayahan. Ayaw nating mapunta sa impyerno. No? Kaya dapat aanib ka, kapatid o kabayang Richard, sa Islam, sapagkat ang Islam, ito po ang relihiyong tinatanggap ng dakilang tagapaglikha. Wala nang iba pa. Hindi niya tatanggapin ang Iglesia ni Cristo, Sabadista, Katoliko. Ang tanging tatanggapin niyang relihiyon ay ang Islam. Tingnan niyo po. Sa chapter 3, ang aya ay 85, ganito ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Yan. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Ang sino man daw maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi raw ito tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, anya, siya ay kabilang doon sa mga taong talunan. Yan po ang sabi ng ating maluwalhating Quran. Kaya po, ang advice ko kay kabayang Richard, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, at ikay nararapat na pumasok sa matuwid na relihiyon sa Islam. Kasi Sheikh, yun ang mabuti. Yung pagpasok sa Islam, yun ang mabuti. Yun ang mabuti. Yung pagpasok natin sa Islam, yun ang mabuti. Bakit yun ang mabuti? Sapagkat ito ang makapagliligtas sa iyo. So yun ang mabuti. Yung pagpasok mo sa Islam. Unlike po sa ibang relihiyon, papasok ka sa relihiyon nila, hindi ito nakakabuti siya. Bagkus ito ang magliligaw sa kanya kapag siya hindi aanib dito. So, gawin mo kung ano yung mabuti. Dahil kung alam mo kung ano ang mabuti at hindi mo ito gagawin, magkakasala siya. Yan man din ang sinasabi ng Biblia ni Sheikh. Alam niya ang mabuti at hindi niya ito ginawa, magkakasala ka. Tingnan niyo po. Sa aklat po ng Santiago 4 at ang talata po ay 17, ganito ang sinasabi.
sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y isang kasalanan sa kanya. So alam niya na ang mabuti ay alam niya na mali ang relihiyon niya eh. Alam niya na mali ang pananampalataya niya. Alam niya na ang mabuti ay ang umanib sa Islam. Alam niya. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sabi sa Biblia, ito raw ay kasalanan sa kanya. Kaya po, tayo ay gumawa ng mabuti para hindi ka magkasala. Yun ang sabi ng Biblia mo, kabayang Reblora. After all, Islam lang talaga ang relihiyong makakatulong sa iyo, hindi ng Iglesia ni Cristo. No? So yun po ang aming kasagutan ni Sheikh. Tanong po mula kay Brother Ali Del Pilar ng Saudi Arabia, 966-534-983-008. Sabi niya ganito, Assalamualaikum bro, waalaikumsalam rahmatullah. At sa lahat ng mga kapatid nating Muslim, tanong ko lang bro, ano po ba ang katayuan ng isang tao sa libingan at sa muling pagkabuhay ng isang Muslim o Kristiyano man pag namatay siya? Salamat. Ano raw Sheikh ang katayuan ng isang tao sa libingan? Ano raw ba ang kanyang katayuan doon? Mapakristyano man o Muslim, ano raw ba ang kanyang katayuan? So ganito po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran kung ano ba ang katayuan ng tao doon sa libingan. Ayon po sa maluwalhating Quran, sila po ay natutulog. No? Ito po ang sinasabi sa chapter 36, simulan mo Sheikh sa 51 hanggang 52. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At ang tambuli ay hihipan sa pangalawang pagkakataon. At pagmasdan, mula sa mga libingan ay magsisilabas ang mga tao patungo sa kanilang Panginoon. 52. Sila ay magsasabi, kasawian sa amin. Sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming lugar ng pagkakatulog? Pagkakatulog, Sheikh, no? Matindi pala. Ibig sabihin talagang ang pamamalagi ng tao sa libingan ay temporary lang, Sheikh, no? Darating ang isang araw na siya ay babangon doon na para bagang nagising lang, no? Parang gising lang siya ay babangon. At yun nga, ang tawag dyan, kapag hihipan yung pangalawang trompeta, yan ay yung muling pagkabuhay o araw ng pagkabuhay. Na kung saan maging ang Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, Sheikh, ay nagbigay ng patutuo na totoo nga itong araw ng pagkabuhay. Saan natin mabasa yan? Sa chapter 5 po ng Biblia, at ang mga talata ay mula sa 28 hanggang 29, ganito ang sinasabi. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. 29. At magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. So lahat pala siya, yung mga gumawa ng mabuti at masama, lahat babangon, no? Pagkatapos na marinig nila yung trumpet, the sound of trumpet sa ikalawang pagkakataon.
Kasi yung unang sound niya, Sheikh, trumpet, is yun na yung pagkamatay ng lahat, di ba? Unang sound kapag kahihipan yung tambuli ng anghel, yung taga-ihip nito, yung, sino nga ba yung anghel na yun? Si Israfil? Yung taga-ihip, no? Kapag hihipan niya ang trompeta, sa unang pagkakataon, ang lahat ng may buhay ay mamamatay. No? Lahat ng may buhay ay mamamatay. I think kabilang yata siya doon, no? At ang tanging matitira na lamang dyan ay ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Pati yung mga anghel, Sheikh, no? At pagkatapos sa ikalawang pagkakataon, kapag nais na ng Allah na buhayin ang lahat ng tao, una niyang buhayin yung taga-ihip. Pagkatapos, muli niya itong patunugin ang trompetang yaon, si Israfil. At ang lahat ng mga nasa libingan na natutulog lang pala yun, sila ay sabay-sabay na tatayo at sabay-sabay na maglalakad patungo sa isang direksyon, no? Para sa isang araw o para sa araw ng paghuhukom. Yun. So ang tanong niya, ano pala ang sitwasyon ng tao sa libingan? Ano bang sitwasyon ng tao sa libingan? Marami pong nabasa natin, Sheikh, no, na hadis na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol po sa sitwasyon ng tao sa libingan, no? Yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Itong bagay na ito, Sheikh, hindi ito binanggit ni Kristo sa kanyang kapanahunan. Yung mangyayari sa isang tao sa libingan, sa kubor, hindi binanggit ni Kristo yan sa kanyang panahon. Hindi binanggit, hindi sinabi ni Kristo. Bakit hindi sinabi ni Kristo? Yung sitwasyon ng tao sa libingan. Bakit hindi sinabi ni Kristo? Ito po ang dahilan. Sa chapter 16 po ng Biblia, at ang mga talata ay sa 12 hanggang sa 13. O dito na lang sa 12. Ganito ang sinasabi. Sa Juan po yan. John 16 verse 12. Ganito ang sinasabi. Sabi ni Kristo, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Sabi ni Kristo. Marami pa daw si Kristong sasabihin. Siya. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. 13. Gayon man kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ito yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpapahayag ng mga bagay na magsisidating. At sabi nga ni Kristo, marami pa akong sasabihin sa inyo. Sa makatwid, Sheikh, hindi nasabi ni Kristo yung lahat ng bagay na dapat malaman ng tao para sa kanyang kaligtasan. Lalong-lalo na yung sitwasyon ng tao sa libingan, hindi nasabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, hintayin niyo ang pagdating niya, kaya siya magsasabi sa inyo ng lahat. Kaya nga sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang nagsabi ng lahat ng bagay na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Pati yung sitwasyon ng tao sa libingan na hindi sinabi ni Kristo, ay sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang mangyari sa isang tao sa libingan? Kasi ang pagkakaalam lang ng karamihan, Sheikh, kapag patay na ang tao, wala na. Wala na. Oo. Hindi niya alam na sa libingan, merong kaganapan doon na dapat paghandaan ng sinumang taong nasa lupa, nasa ibabaw pa ng lupa. Paghandaan niya. No? Nakakatakot yun, Sheikh. Kapag hindi mo ito paghahandaan, ako po, nakakatakot na pangyayari ito. Dahil kapag ang isang tao mabibigo siya doon sa libingan, higit siyang mabibigo sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay. Diba, Sheikh? Kasi yung libingan natin, yan ang unang hakbang natin tungo sa kabilang buhay. Oo. Parang palipat-lipat lang tayo, Sheikh, no? Tingnan mo mula sa ating tiyan, sa tiyan ng ating mga nanay, yun yung unang mundo natin, no? Sa tiyan ng ating nanay, 9 months tayo doon. Pagkatapos lumabas tayo sa tiyan ng ating nanay, napunta tayo sa mundong ito. Pagkatapos mawawala tayo sa mundong ito, mapunta tayo sa libingan.
Pagkatapos sa libingan, tatayo tayo para sa araw ng paghuhukom. And then, pagkatapos ng araw ng paghuhukom, either impyerno or paraiso siya. So, apat pala yung stages ng buhay ng tao, yung kanyang pupuntan, parang palipat-lipat lang siya, no? Kaya nga, ano ang mangyayari sa tao? Ano ang sitwasyon ng tao? Sa libingan. Unahin natin yung mananampalataya siya, no? Kapag ka ang isang mananampalataya ay abutan na ng kamatayan, sa makatwid, pupunta na sa kanya si Malakal Maut, yung anghel ng kamatayan, no? Si Angel of Death. Ang kanyang ruh ay tatanggalin sa kanya, babalutin niya yon. Meron siyang daladalang tela na galing ito sa paraiso, mabango. Doon niya babalutin yung ruh ng tao, ng mananampalatayang yaon, doon niya ibabalot ito bago niya iaakyat doon sa langit for recording purpose. Kaya minsan may naamoy ka na may namatay siya, mabango yun sa paligid niya, no? Dahil yun doon sa tela na daladala ng malaikat na yun, na doon niya inilagay, binalot yung ruh ng isang mananampalataya, mabango ito. Kaya nga kapag ang isang mananampalataya siya'y mamatay sa oras na iyon, makakaamoy ka ng kakaibang bango. At maraming experience tayo din siya, no? Kakaibang bango, iakyat niya doon sa langit, i-record niya doon. Patay na si Sheikh Morris. Napakabango niya. Masya Allah. Lahat ng mga anghel na madadaanan ni Sheikh Morris, sino ba yan? Napakabango niya. Naman yan, no? Pagdua siya ng mga anghel na yun. Pagkatapos, kapag siya ay nasa libingan na, siyempre, ililibing tayo siya, di ba? Ililibing tayo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa libingan, kapag ililibing siya, maririnig na pa yung yabag ng mga taong nakipaglibing sa kanya. Matindi, no? Yung mga yabag ng mga paa ng mga taong nakipaglibing sa kanya ay maririnig niya ito. No, pagkatapos, darating sa kanya ang dalawang anghel na naman, na ito ay black at blue. Yung kulay nila siya. Yung si Munkar at si Nakir. Yun. Tapos pauupuin siya for investigation. Tama naman. Alangan naman kapag imbestigahan ka, pauupuin ka talaga, no? Alangan naman nakahiga ka lang, no? Anong sense ng investigation mo? Nakahiga lang. Pauupuin siya at siya ay iimbestigahan. Maraming mga tanong na itatanong sa kanya doon. At dahil nga siya ay mananampalataya, insyaAllah, malalampasan niya ito, masasagot na ito ng tama. Kabilang nga dyan yung mga tanong katulad ng Man Rabbuka, no, Sheikh? Sino ang Panginoon mo? Dapat talaga yun ang unang tanong dahil yun ang dahilan kung bakit ginawa tayo sa mundong ito, Sheikh, di ba? Nandito tayo sa lupa para sambahin natin yung ating Panginoon. Kaya nga nakapagtataka, bakit ang unang tanong hindi yung kung ano ang pangalan ko? Dapat mais mo ka, no, Sheikh, no? Dapat ganun ano ang pangalan mo? Bakit hindi ganun ang tanong ng malaika? Bakit hindi niya tanong yung ano ang natapos mo? Anong pamilya ka ba? Hindi niya itatanong yun, Sheikh, no? Dahil alam niya lahat yun. Naka-record nga yan, no? Tatanong niya sa iyo para hindi ka makareact kapag paparusahan ka. Tatanong niya sa iyo, sino ang Panginoon mo? Man Rabbuk. Ginawa tayo ng Allah, remember? Para hindi magpakasaya dito, kundi para sambahin yung Panginoon natin. Di ba, Sheikh, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko ginawa ang mga jin at mga tao, maliban na lang sambahin siya. Kaya tatanong, sinong Panginoon niya? Ngayon, Sheikh, paano kung, siyempre, mananampalataya siya, no? Sasabihin niya, Allahu Rabbi. Si Allah ang aking Panginoon. Masya Allah. Correct kaagad yung nasagot. No? 100% correct talaga yun. Hindi niya sasabihin na si Jesus Christ. Ibang sitwasyon yun no? Dito tayo sa sitwasyon ng mananampalataya. Tatanong sa kanya, ano ang relihiyon mo? Alam siya kung ano yung sasagot niya. Sino ang propeta mo? Alam niya kung ano yung sasagot niya. Dahil nga siya ay mananampalataya. At pagkatapos nito, siya ay
ipaparelax. No? Relax ka, matulog ka. At yung kanyang libingan ay mag-expand. Lalaki pala ang kanyang libingan siya. Na ang size nito ay 70 by 70 cubits ang kanyang magiging size ng libingan niya. Parang mas malaki pa yun sa sa mansion. O, imagine mo lang siya, cubit. Yung cubit po, yan ay old form of measurement na ang katumbas niyan sa ating panahon, yung isang cubit ay naglalaro yan sa 12 to 17 inches. Ang isang cubit, kung hindi ako nagkakamali. O 70 cubits. 70 by 70. Pagkatapos, sa kanyang libingan, magkakaroon doon ng liwanag, light. Bubuksan ang isang pintuan ng paraiso sa kanyang libingan at ipapakita sa kanya na sa araw ng paghukom, yun ang maging lugar niya. At papasok yung halimuyak, yung bango na manggagaling sa paraiso siya ay papasok doon sa kanyang libingan. Masya Allah. Ibig sabihin, yung bango ng paraiso, kasama na yung lamig ng paraiso siya, ay papasok sa kanyang libingan habang siya ay nagre-relax doon. Habang hindi pa nagaganap ang muling pagkabuhay. No? So, parang natulog ka lang siya sa isang sweet room, no? Air condition, bibigyan ka ng magandang higaan. Pagkatapos ikay magre-relax doon, napakalamig, parang pakiramdam mo kung araw na ng pagbabangon muli, ang pakiramdam mo parang natulog ka lang siguro isang oras, no? O di kay isang gabi, pagising mo, araw ng paghuhukom na pala. Masya Allah. Hindi mo naramdaman yung hirap sa libingan sapagkat ikay isang mananampalataya at gumagawa ka ng kalooban ng dakilang tagapaglikha, no? Ng Allah. Oh, kita mo, ang ganda pala siya, no? Masya Allah. Tapos may kasama ka pa doon, no? May gwardiya ka. No? Isang napakagandang gwardiya. Hindi nakakatakot ang mukha. Maliwanag ang libingan nyo. Yun lang po ang tatandaan natin na ang libingan ay isa sa mga lugar siya na napakadilim yan, di ba? Mantakin mo lang, subukan mong ilibing ang sarili mo na buhay ka pa. At makikita mo kung gaano kadilim sa libingan. Hindi mo talaga makita dahil madilim. No? Pero kapag ang isang tao ay mananampalataya, ang tanging baon niya, yung kanyang pananampalataya at ang kanyang paggawa ng kabutihan, yun ang makakatulong sa kanya doon sa kanyang libingan. Allahu Akbar. Kaya tayo sa mundong ito, habang buhay pa, dapat pagsumikapan natin ang paggawa ng maraming ibada. Pagsamba sa Allah, paggawa ng kabutihan. Para sa kabilang buhay ay meron kang sa libingan mo, meron kang mabuting kahihinatnan. Yan ang kahihinatnan ng mananampalataya. Ano naman ngayon ang kahihinatnan, Sheikh, ng hindi mananampalataya sa kanyang libingan? Ganon din po ang sitwasyon. Darating sa kanya yung the angel of death, malakal maut, no? Pagkatapos ay meron dala-dala itong tela. Kapag kasi hindi mananampalatayang Muslim, kaya nga laging pinaalaala sa atin na huwag kayong mamatay maliban na lang na ikay Muslim, Sheikh, di ba? Kasi importante yun na dapat kapag ikay mamatay, ikay isang Muslim. No? Ngayon, namatay siya na hindi isang Muslim, hindi siya mananampalataya. Darating sa kanya si malakal maut na may dalang tela. Na ang telang ito ay galing sa impyerno. Sa mga katwid, mabahong-mabaho po yan. Doon niya babalutin yung ruh natin bago niya iakyat ito sa langit for recording. Na sa oras na yaon, minsan ay makakaamoy ka ng hindi kaaya-ayang amoy doon sa mga taong namamatay siya na hindi mananampalataya. No? Dahil yung doon sa daladala ng malayka na yun, no? Na hindi mabaho talaga. Na-experience ko rin din sa mga taong na matay siya na hindi mananampalataya. Meron talaga kakaibang amoy. Mapansin mo talaga. No? Ayun na yun. Ay, doon babalutin niya. Tapos iakyat yan sa langit. Ang lahat ng mga anghel na madaanan niya, magtatanong, sino ba yan? Napakasama naman ang daladala niya.
No, Sheikh, no? Pagkatapos sa langit, hindi siya pagbubuksan. No. I-record siya doon. Patay na siya. Pagkatapos, ibabalik sa lupa, ihulog pa. No? Bibitawan, hindi dahan-dahan, ihulog. Babagsak siya doon sa kanyang katawan. Kung nasa libingan na ang katawan niya, babalik yung kanyang ruh sa kanyang katawan sa libingan. At katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nakipaglibing sa kanya, maririg. Yung yabag na mga tao nakipaglibing sa kanya. Pagkatapos ay darating sa kanya yung dalawang anghel. Si Munkar at saka si Nakir. At tatanungin din siya ng parehong mga tanong. Hindi mo na itatanong sa kanya yung pangalan niya. Ikaw ba yung presidente ng Pilipinas? Ikaw ba yung pinakamayamang tao sa buong mundo? Naku, may ganun siya, di ba? Tatanong sa kanya, man rabuka, sinong Panginoon mo? Kasi hindi siya mananampalataya, Sheikh. No. Paano yun? Ang may sagot niya, hindi ko alam. Baka ikaw siguro, ang Panginoon ko. Sabi niya, si Jesus Christ ang Panginoon ko. Allahu Akbar, Brother Richard. Hindi sinabi ni Kristo na ako ang Panginoon. Lahat ng sagot niya, mali. At dahil dito, yung isa sa mga anghel ay merong dalang, ano ba yung dala niya siya? Pamalo, no? Pamalo. Na ito ang gagamitin sa pagpalo sa kanyang ulo dahil sa kanyang kasinungalingan. At dahil sa tindi ng sakit ng palo, hagupit sa kanya, Sheikh, maririnig ng mula sa silangan at kanluran yung sigaw niya. Maririnig yun. Maliban lamang sa tao at ng mga jinn. Hindi natin maririnig. Siguro kung binigyan tayo ng pandinig ng Allah dyan na marinig natin yung mga sigaw sa libingan, baka hindi tayo makakatulog siya gabi-gabi, no? Kung binigyan tayo ng Allah ng kapangyarihang marinig natin yan, baka hindi tayo makatulog sa dami ng nagsisigawan sa libingan. Buti na lang hindi tayo binigyan ng Allah ng pandinig para marinig natin ang mga sigaw ng mga pinaparusahan sa libingan. Pero yung mga hayop, naririnig nila siya. No? Maliban sa tao at jinn. So yun, palo ng palo. Sabi ng propeta, yung pamalo niya, kung yun daw ay ipalo sa bundok, ito ay mapupulburize. How much more kung yun ay ipapalo sa kanya siya, nagbabagang pamalo. Allahu Akbar. Pagkatapos, ang kanyang libingan ay sisikip. Walang light doon. Sisikip. Iipitin siya ng kanyang libingan hanggang sa ang kanyang mga ribs ay mag-crush ito na magkabilaan. No? Yung isa papasok sa kabila, yung isa papasok sa kabila, iipitin siya ng libingan niya. Grabe, no? Pagkatapos siya, bubuksan sa kanya yung isang pintuan ng impyerno. Allahu Akbar. Na kung saan ang init at ang masamang amoy ng impyerno ay papasok sa kanyang libingan. So, hindi matawag yung Sheikh na rest and peace. RIP sabi nila. Hindi matawag na rest and peace yun dahil mantakin mo pinapalo ka na habang wala pang araw ng paghuhukom, palo ng palo, pinaparusahan siya doon, no? Yung amoy ng impyerno na mabaho, yung init ng impyerno, naku, parang sobra pa sa ipinasok siya sa sauna noon, sa oven. Allahu Akbar. Tapos, meron siyang makakasama doon na isang bingi at bulag na napakapangit. Na in charge sa kanya yun. Napakabaho niya. Yun yung masamang ginagawa niya sa mundong ito. Allahu Akbar. Na dahil doon, pagdating ng araw ng pagkabuhay na magmuli, pakiramdam ni Sheikh parang napakahabang panahon ang pagstay niya sa kanyang libingan. Kaya sikapin po natin, lalong-lalo ka na kabayang Richard, na hindi tayo mapabilang doon sa mga taong paparusahan sa libingan. Yung mga bagay na ito na sinasabi ko sa inyo, hindi ito sinabi ni Jesus Christ.
Hindi mo yan mababasa sa Biblia o sa anumang aklat Kristiyano. Yung buhay ng tao sa libingan, mananampalataya man siya o hindi siya mananampalataya, walang sinasabing ganyan. Tanging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ang nagsabi nito upang tayo ay makapaghanda kung ano man ang maaring dadanasin ng tao doon sa libingan. Sinabi ng propeta yan. Sabi nga ni Kristo sa Juan, di ba? Binasa natin kanina. Sabi ni Kristo, Juan 16 verse 12, marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo, sabi niya. Ngunit hindi ninyo mga titiis. 13, sabi niya, hintayin ninyo ang pagdating ng the Spirit of Truth, the Prophet of Truth, sabi niya, dahil siyang magsasabi sa inyo ng buong katotohanan. Ito na, sinabi ng propeta ang mga bagay na hindi sinabi ni Kristo. Mga bagay na may mga katotohanan para sa ating kaliligtas ng ating kaluluwa. Kaya nga tayo, Sheikh, ng mga Muslim, alam natin kung ano ang ating pagtutunguhan sa libingan. Hindi natatakot ang isang Muslim na siya iyayao sa mundong ito dahil alam niya kung ano ang kanyang dadatnan sa libingan. Alam niya kung anong itatanong sa kanya doon. Alam niya magiging sagot. Ngayon, yung isang Kristiyanong hindi mananampalataya sa Islam, hindi niya alam ito. Ang tanging alam ni Sheikh, yung sinabi lang ng Biblia niya, na kapag ka ang tao ay mamamatay na, abay, yung kanyang kaluluwa ay didikit daw sa alabok. Wala na. Awit 119, ang talata ay 25 yan. Wala na. Na kapag ka mamamatay na ang tao, no? Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, ang alaala ay nalimutan lahat, pag-ibig lahat, panaghili lahat, wala nang bahagi sa anumang bagay sa ilalim ng araw. Ang katotohanan po, kapag kapatay ng tao, meron pang nagaganap doon sa libingan. At tayo po ay umaasa na hindi tayo maging kabilang doon sa mga taong pinaparusahan sa kanilang libingan, sa kubur, dahil sa maling pananampalataya at mga masasamang gawain. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, simple lamang po ang kaligtasan. Maniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Gawin ang kanyang kalooban. Paniwalaan ng huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gumawa ng kabutihan. Sabi nga doon sa binasa natin siya, chapter 5:65 ng Quran, buburahin ng Allah ang iyong mga kasalanan, papasukin kanya sa paraiso sa kabilang buhay. Ngunit kung palalampasin natin sa kabilang tenga ito, at aabutan ka ng kamatayan na ikay hindi isang Muslim, hindi isang mananampalatayang Muslim, naku po, ang ending nito ay kaparusahan sa kabilang buhay. Kaya yan po ang aming imbitasyon sa aming mga kababayang mga Kristiyano. Lagi naming paulit-ulit na sinasabi, lagi naming paulit-ulit na iniimbitahan kayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Walang iba kundi si Allah. Sapagkat yan ang ating kaligtasan. Yan ang ikakatagumpay ng ating kaluluwa dito sa lupa at hanggang sa kabilang buhay. Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang. At ang huling propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, kabayang Richard, at huwag mo nang hintayin na darating sa iyo si Angel of Death na hindi ka handa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamamatay maliban na lang na kayo ay mga Muslim. May sasabihin ka, Chef? Wala. Okay, Chef. Sapagkat wala na tayong oras, ako po ay humihingi ng paumanhin
sa mga bagay po na aking nasabi. Maaring ang iba sa inyo, ang iba dito ay hindi kaaya-aya sa inyong pandinig. Ako po ay humihingi ng patawad po. At katulad ng lagi naming inuulit, ang aming layunin ay ang ipaabot lamang sa inyo ang katotohanan upang kayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Inshallah. May mga tanong pa sana na babasahin, ngunit gawa ng wala na tayong oras. Ano po? Sa susunod na program natin ay talakayin natin yung tanong ng isang kapatid natin tungkol kay Haring Nabucodonosor. No? So wala na tayong oras. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.